Ito naman yung update kay Bagyong Ophel. As of 10 a.m., ito ay nasa layong 950 kilometers sa may silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, may kalayuan pa naman si Ophel sa ating landmass pero may kabilisan ito ng paggalaw at 35 kilometers per hour nga. At currently, wala itong direkta epekto sa kahit anong parte ng ating bansa pero sa paglapit niya, posible nga yung trough niya or siya mismo yung magdadala ng mga paulan sa malaking bahagi nga ng northern at central Luzon area. So ito yung ating track ni Ophel. So inaasahan nga natin na tomorrow evening o Thursday early morning, posible na maging typhoon category itong si Ophel. At pinakamalakas na intensity nito ay bago ito mag-landfall at possible landfall area nito sa may northern Luzon o hindi kaya central Luzon area this Thursday afternoon or evening. So dahil nga may kalayuan pa si Ophel sa ating bansa at may mga days in between pa bago ito tuluyang lumapit ng bansa natin, hindi natin tinatanggal yung possibility na magbago yung kanyang forecast track. Kaya meron tayong area of probability kung magkakaroon ng shift sa kilos ni Ophel ay posibleng nandito ito sa loob ng ating area of responsibility. Ano nga ba inaasahan natin sa mga bugso ng mga malalakas na hangin? Bukas, posible ito sa Catanduanes. By Thursday, sa may Batanes, sa may Quezon, kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, at ang northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. By Friday, sa may Isabela at ang northern portion ng Aurora. Signal number 1, posible this late evening or tomorrow early morning sa may Cagayan Valley. Kaya lagi pa rin tayong mag-aantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Meron din tayong nilabas na weather advisory para nga dito kay Bagyong Ophel. So, although sa ngayon wala pang direktang epekto si Ophel sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero by Thursday asahan na nga natin yung heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Cagayan, pati na rin sa may Isabela. Kapag heavy to intense yung mga pag-ulan, pwede yung mga flooding events, especially sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide. Landslide ay likely sa moderate to highly susceptible areas. Meron din tayong moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Apayao, Kalinga at Mountain Province. Ano bang ina-expect natin? Kapag may moderate to heavy rains tayo, localized flooding, posible mainly in areas na urbanized, low-lying or near rivers, at landslide posible sa mga highly susceptible na mga area.